Overdue ba ang home credit mo? Ano nga ba mangyayari kapag di ka nagbayad? Tara, alamin natin. So dito sa aking home credit app ay makikita nyo na meron akong dalawang loan dito. Isang TV at itong automatic na washing machine. Tapos ko na itong dalawang bayaran. Tapos dun sa isa namang home credit app namin is meron pa rin kami dun cellphone. Pero tapos ko na rin yung bayaran. So makikita nyo talaga dito na user ako ng home credit app. Pero yun nga, nagsawa na ako kasi hirap talaga kapag nalilate payment ka dito sa home credit app. Ang daming nangyayari tapos sobrang hassle pa. Pero ikukwento ko na yan sa next video. So dito na nga, paano nga ba mangyayari kapag nagka-overdue kayo or na-late kayo ng payment dito sa home credit? Unang-una na nga dyan ay magkakaroon kayo ng debt with growing interest. So dito ayon sa nakita ko, pag delayed payment daw sa home credit, ang collection nila ay 200 pesos. Kapag past due 30 days, ang bayad ay 400 pesos. Kapag naman 60 days, 600 yung late payment fee. At kapag 90 days naman ay 800 pesos. Kung titignan ninyo is sobrang laki talaga nito. Kaya sayang yung pera nyo kapag nagpa-late payment kayo. May tubo na nga sila sa inutang ninyo. Tapos kapag nagka-late payment pa kayo is need nyo rin ulit magbayad. Next naman ay spam calls. Yes po, ito yung pinaka-common na ginagawa ng home credit. Tatadtaran talaga kayo ng spam calls. Yan, yung nakikita nyo dyan mga white, yun yung number nila. Yun naman din agad-agad mabablock yung number nila kasi iba't ibang number yung ginagamit nila kapag tumatawag sila. Kaya ang ginawa ko is in-on ko sa call setting yung mga spam calls. Madedetect nila kapag spam calls yung tumatawag sa'yo. So yan yung mga may pula, mark yan as spam calls. Kaya alam ko talaga kung sila yung tumatawag or hindi. Next naman ay text messages. So ito hindi siya common pero nangyayari ito kapag matagal na kayong hindi nagbabayad ng utang. So ito nga pala yung nakita ko sa Reddit. Ito yung isang example na galing sa home credit na sinabi nga daw dito na ipapabarangay pero hindi rin naman matuloy-tuloy. Tapos ito pang isa. Ito nga sinabi nga na may hearing daw at may legal case nga daw ng estafa. Next naman ay low or bad credit scores. Yes po, minamark nila yan kung maganda ba or pangit ang inyong credit scores. Depende sa limang to kung ano yung credit score mo. Unang-una dyan is payment history. Kung ikaw ay nakabayad nga ba on time sa inutangan mo. Next naman ay amount owed. Dito titingnan kung magkano nga ba yung inutang mo. Tapos, next naman ay length of credit history. Dito titingnan kung gaano mo to katagal binayaran. Kung 3 months ba, 6 months or 12 months or 3 years or kung ano pa man. Next naman ay new credit. Kung ikaw ay nag-apply ba ng panibagong loan or hindi. Lastly naman ay credit mix. Ito ay i-check nila yung mga past loan mo at kung nakakabayad ka ba ng tama. So, marami may mga tanong tungkol sa home credit. So, dito isasagutin ko kung ano yung dalawang pinakamatinding tanong ng mga home credit user. Unang-una na dyan is nag-home visit ba sila? Ang sagot ay oo. So, dito nakita ko rin to sa Reddit at mababasa nyo talaga dito na nag-home visit talaga sila. Ang nangyayari kasi dito, yung mga lending app, kapag hindi na kayo makontak or wala na silang magawa para makapagbayad kayo, ay ibibigay nila yung obligation sa collector. Yung collector na tinatawag, sila yung mga pumipili talaga na magbayad na. So lastly is makukulong ka ba kapag hindi ka nagbayad? Ang sagot po ay hindi. Ayon sa Article 3 Section 20 of 1987, no person shall be imprisoned for debt. Pero disclaimer lang hindi ako lawyer at wala talaga akong alam sa batas. Ni-research ko lang yan at ayan yung lumabas. Pero kahit na ganon, huwag kayo magpakampante, dapat magbayad pa rin kayo ng utang. Dahil pwede rin nilang hakutin yung mga gamit nyo. Pero hindi basta-basta nila yan mahahakot dahil marami pang factor or mga papers at marami pa dapat kayong pag-usapan. Kaya dapat kung may utang kayo is please lang magbayad kayo para hindi na rin kayo mahirapan sa uli. May video ako dito kung paano kayo makapagbayad sa home credit. Ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. Meron din ako ditong overdue na pay later at overdue na last pay later. Pwede nyo rin i-check yan at panoorin. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching and